Wala sa oras ang aktres dahil gusto niyang panatilihin ang kanyang kabataan habang buhay. Ginastos ko lahat ng ipon ko para makabili ng isang bote ng beauty elixir, sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagkatapos lamang ng ilang segundo, ang mga lantang kamay ay naging hindi kapani-pani walang makinis, bumalik na rin sa kabusog ang lumulubog na dibdib, kahit na ang atrophied pigi, agad naging peach butt. Tingnan ang iyong perpektong katawan bago at pagkatapos sa salamin, napuno agad ng saya ang babae. Hindi makapaghintay na makauwi at ipakita ito sa aking asawa, kaya lalo siyang nagsuot ng mapang-akit na low-cut evening gown, sa hindi inaasahang pagkakataon. Matagal nang naiinis sa kanya ang kanyang asawa, kahit na ang babae ay bumalik sa kanyang kabataan, nanatili pa rin siyang hindi natinag. Nagalit agad ito kay Lisa. Agad niyang sinumpa ang asawa ng walang awa. Ang pagkilos na ito ay lubos na ikinagalit ni Matt. Napahawak siya sa leeg ng asawa. Pagkatapos ay tinulak siya ng diretso pababa ng hagdan. Nang makabawi si Matt, si Lisa ay naging gulo, ngunit nang magpapanik si Matt, makikipag-ugnayan na sana siya sa crematorium, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang napatayo ang asawa niyang matagal ng patay. Sumuri-suray sa likod ni Matt, sinadya kong pagalitan ng asawa ko dahil sa pagiging malupit nito. Pero hindi ko kilala ang ulo ko, naka 180 degrees, ang eksenang ito ay halos matakot kay Matt, paulit-ulit niyang pinakiusapan ng kanyang asawa na iligtas ang kanyang buhay. Noon lang napagtanto ni Lisa na may kakaiba, napabalikwas ang leeg ko. Ang mas kakaiba pa ay wala siyang naramdamang sakit. Upang ibalik ang ulo sa orihinal nitong posisyon, ginamit niya ang dalawang kamay para hawakan ang kanyang leeg at saka pilit na pinilipit. Sa isang kisap mata ay napabalik ang ulo sa tamang direksyon. Mabilis na hinatid ni Matt si Lisa sa ospital, ngunit pagkatapos akong suriin ng doktor saglit, sa sobrang gulat ay hindi ko alam ang gagawin. Dahil hindi lang sakit ang nararamdaman ni Lisa, at matagal nang tumigil sa pagtibok ang puso niya, ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na si Lisa ay isang bangkay na lamang. Nang marinig ang balitang ito, nawalan ng malay si Lisa. Palihim na pinabalik ni Matt ang kanyang asawa mula sa morgue. Gamitin ang iyong mga cosmetic technique para ipinta ang kanyang balat, upang mapanatili ang kanyang balat tulad ng isang normal na tao. Pero sa ngayon, hinanap ulit siya ng matalik na kaibigan ni Lisa Anna. Nang makita yun, agad na nagpanik si Matt para maiwasan na malaman ni Lisa ang kanilang relasyon. May papangako ko lang nakakausapin ko mamaya, pero ang hindi alam ng dalawa, ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Lisa na nagtatago sa malapit, kaya umarap siya sa kanilang dalawa. Sinasamantala kapag hindi pinapansin ni Anna, naglabas siya ng baril, isang putok ng baril ang nagpatalsik kay Anna sa lugar. Ang hindi inaasahang tagpong ito ay labis na natakot kay Matt na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang maghanda ang dalawang tao na sirain ang katawan, sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo si Anna mula sa swimming pool. Dahil lang mas maganda sa akin ang best friend ko, agad namang itinaas ng babae ang kanyang baril, muli siyang hinaypan ni Boom. Nakita ito ng aking asawa at agad na nataranta. Nang maghanda ang dalawang tao na sirain ang katawan, sa hindi inaasahang pagkakataon, muling napatayo ang namatay niyang matalik na kaibigan, at isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang tiyan. Nakakakilabot na eksena. Halos matakot ang mag-asawa kaya naiihi nila ang kanilang pantalon. Sa panahon ng panganib, biglang natuklasan ni Lisa ang dibdib ng kanyang matalik na kaibigan. May badge na kapareho ng sa akin. Naintindihan niya agad. Uminom pala si Anna ng magic liquid na nagpapanatili sa kanyang kagandahan at naging immortal. Pag-isipan nito, hindi na natatakot si Lisa. Kinuha niya ang kanyang sandata at inihanda ito, pumasok sa isang dramatikong labanan. Gayunpaman, parehong may immortal na katawan, walang makakasakit sa kapwa. Pagkatapos ng isang malaking digmaan, nagpahayag ang dalawa ng kanilang nararamdaman sa isa't isa, at muling nagkasama tulad ng dati. Kahit na ito ay may kakayahang mabuhay magpakailanman, ngunit kailangan pa rin nilang panatilihin ang kanilang mga katawan palagi, at si Matt, isang tagapangasiwa, ay ang kanilang perpektong kasosyo. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa kay Matt para humingi ng tulong sa pagkukumpuni nito. Alalahanin ng mga lumang relasyon, nagpa siya si Matt na tulungan sila sa huling pagkakataon, ngunit nang matapos itong ayusin ng dalawang lalaki, natuklasan nila ang isang piraso ng balat na nalaglag. Napagtanto ni Lisa na imposibleng iwan sila ni Matt, kaya hinaluan niya ng alak ang droga, maghanda upang mawalan siya ng malay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto na lang umalis ni Matt, at aksidenteng nagbuhos ng alak sa palayok ng halaman. Lisa sa gulat, hinawakan ng vase at hinampas sa ulo ang asawa. Nang muling magising si Matt, dinala siya sa sinaunang kastilyo ng mangkukulam. Nakikita ang mahiwagang gamot na bumubuhay sa mga patay sa harapan ko. Ngunit nanatiling hindi natinag si Matt, tiyak na tanggihan ng immortalidad na ito. Pagkatapos nito, agad niyang sinubukang tumakas mula sa kastilyo. Mabilis na lumipas ang oras ng 37 taon, tinapos din ni Matt ang kanyang buhay. Sa kanyang libing, ang mga dating matalik na kaibigan ay dumating para magbigay galang, at may dalawang babaeng nakamaskara ang nakaupo sa likod na hanay. Ex-girlfriend at asawa niya iyon. Kahit sa memorial service, hindi pa rin nakakalimutan ng dalawa. Ayusin ang iyong hitsura. Dahil matagal nang walang maintenance, pinasama nito ang balat ng dalawang tao. Maraming taon na magkasama, naging sanhi din ito ng unti-unting hindi pagkakasundo ng dalawang tao. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, biglang nadula si Anna at muntik nang mahulog sa hagdan. Nakita iyon ni Lisa at hindi lang agad tumulong, pero tinatawanan din ang sakit ng iba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan siya ni Anna at pareho silang gamulong pababa.
Kaya lang, dalawang babaeng mahigit 100 taong gulang ang nahulog hanggang sa mabali ang kanilang mga katawan, trahedya na katapusan ng buhay.